Ayan, kaya mo yan. Welcome back. Nagbabalik po ang kami sa DZRH, partner Emer. At, Yes. nandito na, partner Cory, ang ating, hindi kasi masyadong maraming oras nung first round. Kaya hiniling natin na bumalik. At tama-tama itong nangyaring Christine. Alam ko, you will be interested to know na ang ating bisita, ang may akda Yan. dito sa DRRM Act. Senator Greg, welcome back to the show. Wow. Marami po, Ma'am Cory, Pinsa, Senator Gringo, basta po kayo. Salamat po at pinayagan niyo uli ako makasama kayo dito sa Kaya Mo Yan. Yeah. Alam nyo, food security at national security ang una naming gusto i-discuss. Pero itong nangyari sa ating mga kababayan, Primo, dito sa Bicol. Yeah. Can you recall itong pagpasa nitong batas na ito ng mga panahon nyo as a Senator, Senator Greg? Ricky, no, Ma'am Cory, Emer, Yes. mga 2 dekada na nakakaraan. Nung ipasa natin, tayo may akda, pero siyempre ipinasaya ng mayoridad sa Senado yung National Disaster Risk Reduction Management Law. Ano po ang ibig sabihin nito? Pag natural calamities, kahit na yung pinakamayaman, pinakamalaki, pinakamakapangyarihang bansa, talagang pag natural, act of nature is an act of God, sabi nga nila, ang magagawa lang natin dalawa. One is maghanda. Tapos, matapos po dumaan yung bagyo o yung lindol, ano mga natural calamity, yung pagbabalik sa normal, yung buhay ng mga nasalanta, naging biktima. At ibig ko nga ibahagi sa inyo, sa mga tagapakinig natin, tagapanood, na paulit-ulit ito nangyayari. Hindi natin ito maiiwasan. Pinagpala itong Pilipinas, pero sabi siguro ng Panginoon, napakahirap na mo, puro swerte kayo. Ilalagay namin kayo dun sa ring of fire. Kasama natin dun yung Indonesia, kasama natin yung India. Tapos, magiging number 1 kayo sa World Risk Index. Yung EDSA na dinadaanan ng bagyo. Yes, ma'am. Because of our geographical position lang, ha? Yes, ma'am. Yun po ang pambalanse naman dahil napakaswerte natin. Kahit na sabihin natin, ang dami nating problema, pero kung ikukumpara tayo sa nangyayari sa ibang bansa, talagang pinagpala tayo. Nasa gitna tayo may hawak ng traffic light, tayo ang frontline ng mga malalaking bansa, pero swerte talaga tayo. In fact, napag-usapan natin last time, pag titingnan natin yung mapa, we can be the digital hub, the cultural hub, the economic center, the political center, the spiritual center, and the security center. Not only of the Pacific area, but of the world. Kaya lang medyo may mga aayusin pa tayo dito sa sarili natin bakuran. At kasama na dyan yung pag-responde natin sa natural calamities. No? So ulitin ko po, mag-ready tayo, best effort natin, pagdaan ng calamity, yung mabilis na pagbalik sa normal na buhay ng ating mga kababayan. Yan ho ang challenge. Kaya tinawag na disaster risk reduction, bawasan yung epekto, pagdaan ng natural calamity, management back to normalcy nung kabuhayan natin na naantala. Oo, Senator, kaya lang, bakit pa ulit-ulit o pabalik-balik ang ating mga problema na dapat naman ayusin natin? Opo. Ma'am, mabuti na itanong niya. Sabi ko nga talagang malaking pagkakataon ito. Kaya naman ho, inakda natin yung land use. Yeah. Pagkakambal ho yan. Bakit land use? Sasabihin natin, ano ba naman yan, land use? No? Dapat, yung lupain natin, alam na natin kung saan yung residential, agricultural, commercial, industrial, government center, recreational center, para alam natin kung saan natin padadaanin yung kalsada, saan ilalagay yung tulay, saan padadaanin yung release ng tren, at i-connecta natin sa port dahil archipelago ho tayo. Pag nagawa natin yan, kakambal nung NDRRMC law, abay ho, mas mapoprotektahan natin yung ating mga kababayan. Sa aspeto niyan, Senator Greg, malaki ang role ng LGU. Hindi ba? Actually, Ricky, no, Ma'am Cory, malaki ang role nating lahat. Lahat. Pag tinatanong nga po, meron ba tayong grupo
o organisasyon na haharap sa natural or man-made calamities. Impako sa seguridad, no? Parang analogy lang ito, Ricky, no? Ma'am Cory, Emer, no? Does the Philippines have an army to confront an invader? Yung sinasabing West Philippine Sea. Yes. Does the Philippines have an organization to confront natural calamities? Ang sagot ko po, wala. Because the Philippines is an army. The Philippines is a rescue organization. The Philippines, bata, matanda, babae, di ba? Lalaki, dapat magtutulungan tayo para harapin. Hindi ito kakayanin nung police, nung Coast Guard, nung Red Cross. Sabihin na natin, kung hindi tayo magtulungan, we will not be able to confront this effectively. At dahil nga dyan, Emer, Cory, ating hiniling na makabalik si Senator Greg, dahil yung national security at food security, magkaugnay na makaugnay, Senator Greg. Hindi ba po? Ricky, no, Ma'am Cory, Emer, no? Yes. Bakit inilagay natin, itinaas natin yung antas ng food security as a national security concern? Ito po, no? Tayo ang nagturo sa mga karatig bansa natin kung paano magtanim at mag-ani ng magandang kalidad ng bigas. Yes. Kayo, kung hindi natin mapakain yung sarili nating mamamayan, no, sa sarili nating itinanim at inani, ano ang karapatan natin? Natawagin yung sarili nating malaya at sovereign country without importing or smuggling. Okay, isang aspeto yan, no? Pangalawa, kung suriin nating mabuti, ito bang pagkukulang natin sa bigas, sa kamatis, sa sibuyas, is it a supply problem or a distribution problem? Kung supply problem, kulang yung itinanim at inani, bakit nabubulok ang palay sa mga bodega? Kung supply problem. Alam ko na. Kung distribution problem, bakit may nagugutom? Bakit yung pinakamahirap at pinakamalayo at pinakamaliit hindi naasikaso? Ang sagot po sa akin ng mga eksperto, it's both. It's both. Saan magsisimula yung responde natin dyan? Sa data. Hindi ho ba? Ang basic needs natin ngayon, hindi lang basic needs natin, responsibilidad ng gobyerno. Asikasuhin yung pangangailangan sa food, clothing, shelter, education, health, yung binanggit kanina ni Ma'am Cory. At ngayon may bago tayong ginto at langis, data. Impormasyon. Yes, data. Yan ngayon ang basic needs na kailangan tugunan natin. At ang pangunahing responde natin dyan, yung pinag-uusapan natin ngayon, National Disaster Risk Reduction Management Law, land use. Panimula pa lang mangyayari. At kung bigyan tayo ng tiwala muli ng taong bayan, yan yung unfinished business na asikasuhin natin. Wala hong pending na proposal doon sa land use except yung sa inyo. Meron ba ho bang iba nag-introduce? Actually, paulit-ulit kong sinasabi ito. Wala na ako sa... alam niyo naman, di ba? 17 years akong sundalo. Itong taon na rebelde. 21 years na senador. 2.5 years na cabinet secretary. Paulit-ulit kong sinasabi na kung seryoso tayo sa national development, yung sinasabi Ricky, no, Ma'am Cory, no, Emer, na inclusive growth. Inclusive. Kasama lahat. Yung whole of nation approach. Abi, kung aasikasuhin lang natin yung urban centers, maraming tao, dahil maraming boto, no, wala naman akong pinapahagingan dito, no? O kaya dyan tayo kikita. Paano na yung maliliit, yung malalayo? Diba? Yun ang i-connect natin. Para pag-angat natin, sabay-sabay. Pag may harapin tayong paghamon, natural or man-made, sabay-sabay din natin harapin. So together tayo. One flag, one nation, one people. Galing. Okay. At dahil nga dyan, ito lang Senator Greg, may nag-text dito hindi daw maibaba. Ehemplo na lang, Senator Greg, yung mga naani na mga vegetables sa highlands, sa La Trinidad, hindi ho maibaba ngayon. Dahil masama kalye, dahil sa bagyo, mabubulok yun. Eksakto, Ricky. Sasabat lang ako, pahintulutan niyo ako sumabat. No? Di ba pag may kalamidad, may bagyo, may lindol, yung knee-jerk reaction, nakagis na natin to. Ang unang tanong, may kuryente ba?
Mali. Ang unang tanong, may contact ba doon sa isolated na barangay? Sa isolated area. Diba? Para malaman natin kung sino ang walang kuryente, sino ang nawasaot ang tulay, alin ang nawasaot na kalsada, sino ang nagugutom, sino ang walang mainom, diba? In other words, hindi lang yung numero, no? Yung quantitative, kundi yung qualitative. Yun ang impormasyon. Doon tayo medyo kailangan i-improve ba? Yung data management, impormasyon. Hindi ito yung marites, ha? Hindi ito unahan ng balita. Unahan, magbalita ng totoo. Para yung decision natin, rational, intelligent, no? At informed. Yung decision natin, kailangan mabilis. Kailangan mas mabilis tayo sa bagyo, sa COVID, sa lindol, sa kuna. Kailangan mas proactive tayo, hindi reactive. Tama. At Senator, may ahensyang in charge dyan. Hindi ba po? May ahensya. Responsibilidad dyan ng government, ng gobyerno, Ricky, no? Pinsan, no? But kung ipapaubaya natin yan sa gobyerno, hindi kakayanin. Kulang ka na sa pondo. Kulang ka na sa pondo. Kulang ka na sa manpower. Developing country tayo, no? Yes. So, it's also a matter of national priorities. Ito lang ang pondo. Ito lang ang manpower. Ito lang ang helicopter natin. Ito lang ang rubber boat. Ito lang ang team, ang rescue team. Ano ang uunahin natin? Nasaan yan? Nasaan yung pinaka-grabe ang tama? Abay, kung may nagugutom, hindi mo pwedeng sabihin na, next week na kami aabot dyan sa inyo, ha? Naku, hindi diba? pwede. Hindi pwedeng paghintin. Pag may nauuhaw, walang potable water. No? In danger yung buong barangay. Datos ang mag-uudyok sa atin na asikasuhin ito in a precise manner. Dahil ang minamanage natin dito, time. Yes. Time. Kailangan mabilis tayo. Mas mabilis tayo. Yes. Yun ang punto natin. No? And I think this can be done with legislation, gawa tayo ng maayos na batas, tapos linawin natin. Kailangan may plano tayo. Yun lang ang hiningi natin. Ngayon, sigurado naman, ayoko namang, di ba, ang usong-usong ngayon yung pag may nangyayaring ganito, sisihan. Ang pinagbubunton na natin ng galit yung gobyerno. Ano ginagawa ninyo? Abay, hindi ho kakayanin ng gobyerno ito. Kahit na yung pinakamayaman na bansa, pag tinamaan ng bagyo, ng earthquake, di ba? Abay, talagang tuliro rin sila. Mayaman na yun. Tayo pa kaya. So, ang susi sa tingin ko rito, magtulungan tayo. Diba nga, sabi natin, Corin Emer kanina, now is not the time to point fingers. Now is not the time to blame each other. Diba? Now is the time to move. At tama yung sa data. Ngayon ko lang na-realize yun, Senator Greg. Yes. Today's technology, dapat mabilis nga natin makuha yung immediate data to respond. Ricky, binanggit mo yung magic word. The world is changing. Nagbabago ang mundo. Technology ang susi dyan. Kaya nga may information and communications technology para makapag-communicate tayo, makakontak tayo ng mabilis at ma-coordinate natin ng mabilis. No? Maalala ninyo, nung mga unang panahon may telepono, courier, daan ka pa sa baku-bakong kailangan planuhin natin ito. Kung paano magtulungan yung tinatawag na infrastructure, tulay, kalsada, port, at saka yung info structure, antena, tower, satellite, cable. Infrastructure, ang ganda nun Balik sa radyo, balik tayo sa radio frequency, di ba? Panahon ng dati. Opo. Na hindi tayo umaasa sa naka-plug na kuryente, ha? Yes, tama. Diba? Yan may solar. So, kailangan total ang approach natin dito. Hindi pwedeng isang ahensya lang, isang tao lang, o gobyerno. Di ba? Government is too serious a matter to be left to government. Diba? Every citizen must participate in nation building, in disaster response. Yun ang sinasabi natin. Tama ka, Ricky, no? Now is not the time to point fingers. Pag may sakuna, turuan na naman tayo. Umaandar ang relos. The clock is ticking. Habang nagtuturuan tayo, we are wasting time. Yun lang, okay lang magdebate pag normal ang sitwasyon. Pero pag may abnormal na sitwasyon, wala tayong panahon para magturuan. Kalimutan na natin yan, di ba? Yung mga hidwaan natin at yung mga... Binanggit nga ni Cory kanina, Senator, na ang dami ngayong civic groups na hindi na sila tinap, gumalaw na sila. Gumalaw na sila
kanya-kanyang galaw na para makatulong. At saka, Ricky, no, Ma'am Cory, napansin ko, may narinig ako mga komentaryo, hindi ko na itidetalya, no? Abay, yung mga gustong tumulong, di makikita, ilalagay sa news. Abay, tawagin mo po namang, o yung tumutulong, nagpa-epal na naman kayo. So, paano ma-encourage yung mga gustong tumulong na hindi naman sila naghanap ng media? No? Di ba ang tulong, parang love ho yan eh. You give love and help unconditionally. Huwag ka na maghintay na bigyan ka ng plaque of recognition o award. Di ba? Tumulong ka. Alam nyo, Senator Gringo, alam nyo, nung nakaraang bagyo, maraming gustong mag-volunteer na mga youth. Tumawag daw, hindi ko lang babanggitin kung anong lungsod, tumawag sila sa tanggapan ng mayor, ng alkalde, hindi sila sinagot. Abi, siyempre, baka busy. Kung po, if you push the envelope some more, tutulong kami, pero tataka natin yan ng given courtesy of, bakit mo tatatakan yung sako ng bigas? Diba? Tama. Hinahabol mo. Nakakita ko yun. Gusto mo purihin ka. Di ba ganun ang tinuturo sa atin? Hindi lang bilang mga Kristiyano, o Muslim, o Pilipino, kundi pagbigay mo ng pagmamahal o tulong, huwag ka humingi ng kapalit. Huwag mo na i-advertise. Yun ang totoo. At purong love at tulong. Yes. Pero sa pagtutulong, kailangan may volunteerism. Yes, ma'am. Volunteerism, dapat talaga makinig din ng mga leaders natin na kung may gustong mag-volunteer sa private sector, dapat meron na silang tanggapan na i-organize lahat sila. Pero kasi last typhoon, wala naman sumasagot. Wala, parang hindi interesado. Yes, ma'am. Communications na naman, ma'am. Walang sumasagot. In other words, hindi tayo organized. Paano tayo mag-respond kung simpleng... Nagpadala sila ng mensahe sa mayor. Merong isa nakilala niya yung mayor. Hindi sila sinagot ng mayor. Busy lang yun. Busy si mayor pa. Ma'am Cory, Ricky, Emer, kwentuhan ko kayo. Nung di sa ECT secretary ako, siyempre connectivity. Iko-connect mo lahat. Negosyo, citizens, local government. Pagpunta namin sa isang lugar, hindi ko na babanggitin ko saan. Ang una, sabi ko, gusto namin i-connect ito. Alam niyo yung tanong sa amin, ng local government, ilan ba ang boto dyan? O di, diskaril na kagad. Tinanong naman namin ngayon, yung mga telco. Alam niyo yung sagot sa amin? Saan ba tayo kikita dyan? So, paano po magtutugmain yung objective ng boto, di ba? Or kikita. So, sa gitna tayo. Government tayo. No? Sabihin natin, unahin natin yung pinakamalayo, kahit na konti ang boto. Kahit na konti ang kita, unahin natin yung pinakamaliit, pinakamalayo, at pinakamahirap. Yun ang nahihirapan, yun ang priority natin. Walang hindi ho namimili yung natural calamity kung mayaman ka, marami kang butante, kikita ka o nagbabayad ka. Hindi ho namimili yan. Diretso yan. Linear yan. The best for the least. Tama ho si Ricky kanina, no? Sabi niya, technology ang susi dyan. The world is changing. I-harness natin yung power ng technology para maging mabilis yung responde natin. Tama. Di ba, Senator Greg, nung kapanahonan niyo sa DICT, lumaganap yung advisory regardless of technology, regardless of cellphone provider. We all get a warning. We all get the signal na ops. There's gonna be rain. Naalala ko yan, Senator Greg. Opo. At saka yung walang kuryente. Di ba, nagiba yung poste. May generator. Worst case scenario, palagi tayo. Kaya nga tinawag na risk reduction management. Di ba? Maganda tayo, pagdanon sa kunap, pagkatapos, bilisan natin yung responde para makabalik sa normal na pamumuhay. Yung nagugutom, yung nauuhaw. Di ba? Yung giba yung eskwelahan, yung hindi makapasok, traffic, baha. Hindi ho kakayanin ng gobyerno yan. Ito, may comment dito, Senator Greg, at naging visible na rin ang mga sundalo natin. Pagka may ganito mga sitwasyon. Nakakatuwa. Yun ang comment ni Manang mula doon sa Bicol. Na yung mga sundalo nandyan, kagad tumutulong. Opo. Mabuti na banggit mo yung sundalo, Ricky, no? Ma'am Cory. Alam niyo, pinagdebatehan yan namin sa Senado nun. Kung ayaw umalis, nung gusto mong ilikas, ayaw umalis dahil ayaw iwanan yung alagang baboy, yung alagang aso, yung aparador.
alam nyo ayon sa batas, protect life, liberty, and property. Puwersahin mo. Buhatin mo. Ikarga mo doon sa rubber mo. Sa truck. Kahit na medyo ma-spray ng konti, magalusan ng konti, basta't buhay. Life. Tama. Diba? Nasa panig mo, nasa panig ng mga bayani nating sundalo at pulis at rescue workers, yung batas. Puwersahin mo. Kahit na medyo mabalian ng konti, basta't buhay. Basta't buhay. Tama. Take them away from harm's way. Hindi ba, Senator? Ganun talaga. Napakahirap, di ba, Ricky? Napakahirap. Sa headquarters. Nasa na yung mga i-evacuate natin? Ayaw ho umalis evacuation centers. Sir, ayaw ho umalis Ayaw iwan yung aso. Ayaw iwan yung aparador. Tama, yung baboy. Paano na? Wala, sir, inanod na. Patay. Nako. Ano sagot natin doon? Life, liberty, life. Kailangan mabuhay ka, kaya namin kayo kinukuha. Yun ang importante. Opo. At as usual, Senator, kulang ang oras, pero nasa iyo pagkakataon na magbigay ulit ng mensahe sa ating mga kababayan, lalo-lalo na ngayon na nagkakaroon ng rehabilitation at relief efforts. Go ahead, Senator Greg. Nako, tayo, uulit-ulitin ko, no? Kailangan magtulungan tayo. Hindi natin yung ginagawa para sa sarili natin, no? Para sa susunod na henerasyon ng mga leader at mamayan natin. Nanonood sa atin ngayon kung paano tayong mga nakatatanda, no, nagre-responde sa mga emergency. Ito, future leaders ito. Ipakita natin. Di ba sabi, our children are our future. Hindi ako sangayon dun No, they are their own future. Pag future na nila, wala na tayo. All we can do now is ipakita sa kanila, sa buhay na halimbawa, kung paano maging dependable, maging matapang, kung paano sila dapat maasahan ng bansa. So, again, let us continue to dream hard, pray hard, and work hard. Together as one people, one flag, one nation, addressing all the problems. Mabuhay po kayo. Galing talaga. Mabuhay. Mabuhay po kayo, Senator Greg. Maraming salamat. Sa ulitin, Ma'am Cory. Sa ulitin. Mabuhay ang next Senador Gringo. Meron ka bang babatiin pa, Emel? Yes. Ay, nako. Magtulungan lang po tayo. Sabi nga sa DZRH, sama-sama tayo, Pilipino. Partner Cory? Ako naman yung regular fan natin na si Nash Roque mula sa Mindoro. Ayan, nanonood siya sa lahat ng ating mga kaibigan doon. At saka yung kamag-anak ko from Batangas na nangangailangan ng wheelchair at bisikleta, parating na. Senator Greg, meron kaming mga nagdo-donate yan. Kung meron kang kilala na nangangailangan ng wheelchair o bisikleta para makatulong sa pagpasok sa eskwelahan, sabihin nyo lang sa kaya mo yan sa amin, Senator Greg. Maraming salamat po. Ipaabot ko sa mga nangangailangan. Okay. Oras natin 5:03 ng hapon. Dito po nagtatapos ang programa namin ngayong Sabado. Tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, ang inyong paboritong programang Kaya Mo Yan! Thank you. God bless. Senator Greg, maraming salamat. Thank you po. Salamat po. Ingat po kayo. Ingat po.